Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag ka with evidence. Naku, ang Beijing magpapadala ng tulong kay PRRD sa ICC. Tapos ano itong nabulgar na posible ang gobyerno ng Netherlands ay posibleng mananagot din sa pagkakulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naku po, nagsanga-sanga na talaga ang mga nangyayari, ang kung sino ang managot, kung sino ang dapat sisihin, mga kabibig. Pero uunahin natin itong Beijing na kung saan China will choose to defend Duterte against ICC. Naku mga kabibig, yung ibang lahi, dinipensahan si Pangulong Duterte. Pero yung nakaupo sa gobyerno natin, sila pa. Sila pa ang nagpadali na tawag dito, mailipad si Pangulong Duterte sa ICC, mga kabibig. So heto mga kabibig, panoorin natin ang isang video kung saan isang interview at sinagot kung ano ang pwedeng maibigay na tulong ng Beijing, China. Do you think it's odd that Beijing would choose to defend Duterte at this time? I think it's not weird, not strange at all. No. It's pretty consistent with Chinese. Pretty consistent. It's not weird na depensahan si Pangulong Duterte. Oh, grabe ha. So it means talaga, tumatanaw ng utang na loob ang China kay Pangulong Duterte. Attitude and relation with President Duterte. Oh. Yeah, because at his presidency for 6 years, China-Filipino relation became actually very harmonized. Oh, sa panunungkulan daw ni Pangulong Duterte, ang China at ang Pilipinas, ang relationship become harmonized. Walang gulo. 'Di ba? Walang singitan, walang parinigan. Talagang peaceful, harmonized. Sabi doon sa interview ha. Of the accusations that have been brought against Duterte, suspected of being bought by China, in China's pocket. Now China defending his arrest. Does it prove that those accusations were true? It really depends, but there is another thing that China really wants to do is to send a signal to some Chinese partner countries that if you, so for example, if you build a very good relationship with us, and it's likely that when you get into trouble, we will try to defend you against this international criticisms, and it also serves as a kind of an alternative authority, to the Western-led international. Do you think it's? Oh, so sabi dito, ito pagdepensa namin kay Duterte, this sends signals to all Chinese na mga tawag dito, yung mga countries na kung saan ay hindi pala harmonize, kaibigan ng mga China. Na kung magkagulo man kayo, didepensahan namin kayo. Uy, iba ang Chinese. 'Di ba mga kabibig? Talagang depensa to the max ang gusto nilang gagawin kay Pangulong Duterte. Kasi may utang na loob ang China. Kasi walang gulo for 6 years na nakaupo si Pangulong Duterte. Philippines and China enjoy being harmonized, enjoy being peace at all. Walang gulo, walang singitan. Yan pala, kaya kung ano man ang nanidigong ngayon, depensa ng China. So magpapadala ba ng tulong ang Beijing, China kay Pangulong Duterte? Hindi natin alam. Kasi alam mo naman ang China. Strategized sila, alam nila kung ano ang bawat hakbang na gagawin nila. 'Di ba mga kabibig? At sinabi ni Pangulong Duterte na yung mga supporters ko, wag na kayong makialam sa laban kong ito sa ICC. Wag niyo nang pakialam ang legal counsel at kung ano ang mangyari sa akin to sa ICC kasi alam ko ang ginagawa. Ay, sounds intriguing mga kabibig ha. Hindi natin alam. Kasi ang nakikita lang natin, ang mai-interview lang natin si Pangulo, si VP Sara Duterte.
Yun lang ang sasabihin ni VP Sara Duterte, ganito, ganyan, okay lang siya, may legal counsel na, pero hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob, kung ano ang mga plano ni Pangulong Duterte. Nako, si Pangulong Duterte pa kaya? Lalo na itong interview na ito, kung sinasabi ng China na didepensahan na si Pangulong Duterte. Kung sino man ang mga bansa na hindi kakalabanin ang China, in the same time, maganda ang kanilang relationship, ay natural. China is always there to defend them. Uy, iba. Sending signal pala to na kung sino yung inaapak-apakan at yung mga inaapak-apakan ay kaibigan ng China, nandito lang ang China para tulungan kayo. I am sending signal. Hoy, mga kabibig. Iba na. Naku, parang nakikita ko na ang munting liwanag na posibleng makakauwi si Pangulong Duterte. At kung ang interim release ay approved by the ICC judges at sinabi naman ni Claire, di ba si Claire? Si Claire Castro, Attorney Claire Castro, na kung if ever may interim release si Pangulong Duterte at ayaw tanggapin ng Pilipinas. Kasi daw hindi tayo jurisdiction ng ICC. So posible si Pangulong Duterte ay pupunta ng China. 'Di ba? Kasi kung hindi tatanggapin ng Pilipinas, saan pa pupunta si Pangulong Duterte? Grabe naman ang Pilipinas, no? Kapwa Pilipino, ayaw tanggapin, bumalik sa Pilipinas. So nasaan na yung nagiging nationalistic tayo? Nasaan na ba yung ano na yun sa konstitusyon natin? 'Di ba mga kabibig? At eto pa, si Harry Roque may pasabog din mga kabibig. Iba itong si Harry Roque. Banat kung banat at impormasyon talagang ibibigay niya. Walang patumpik-tumpik, walang sikreto. Talagang bigay todo. So eto na kabibig. Legal, no? Dahil nga yung warrant of arrest ng ICC ay hindi naman nasilbi sa kanya sang-ayon mismo doon sa tratado na bumuo ng ICC. No, so ang ating assertion ay yung pagkakakulong niya sa kanya sa ICC ay arbitrary detention din, no? Dahil bagamat hindi sila taong gobyerno ng Pilipinas, sila ay tao ng ICC. At ang ICC eh sinasabi nila na may legal na basihan na kino-question naman natin. So tingin ko nga kapag matapos mapasok ang ebidensya na talagang merong arbitrary detention na nangyari labang kay presidente at ang mga mahistrado ay hindi pa rin pinalaya ang ating presidente, pati sila mananagot sa arbitrary detention sa batas ng Pilipinas. Ibang usapan yun kung makukuha natin pagkatao nila, no? Pero kung kinuha nila ang pagkatao ni presidente sa pamamagitan ng kidnapping, yan nga yung dahilan kung bakit meron tayong kasabihan na do not come to court with unclean hands. Kasi when you come to court with unclean hands, pwede kang bawian, no? Pwede sila mismong kidnapin at dalhin sa Pilipinas at hindi sila pwedeng umangal dahil ganyan nga ang ginawa kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Pero ang tanong ngayon, ang presidente ay nakakulong sa Netherlands. Ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands? Kung sa talagang matapos ma-offer ang evidence na kinidnap ang ating presidente, ay hindi pa rin palayain si dating presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Well, ang sagot po dyan sa international law, meron po. Wala ka. Dahil ang basic principle sa international law, ang bansa na pumayag na gamitin ang teritoryo niya sa isang pamamaraan na nakakadanyo sa iba ay meron pananagutan sa international law. Sa Ingles, a state that allows its territory to be used in a manner injurious to another shall be responsible for the latter for an internationally wrongful act. Bakit po nagkakaroon ng pananagutan ang Netherlands? Kasi kung alam na niya na talagang naging biktima ng krimen ang ating dating presidente na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong sa ICC at wala siyang ginawa, well, masasabi na rin natin na ang Netherlands, dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng gobyerno ng Netherlands para sa ICC, ay siya mismong may pananagutan din sa ilalim ng international law. No? Hindi naman siya po pwedeng magbulag-bulagan at bingi-bingihan dahil pag na-offer na ang evidence sa ICC, that's a matter of public record. No? At saka sa ngayon nga lang, ang aking assertion is, kung ako'y susulat sa Dutch government at pinakita ko yung mga videos sa mga pangyayari, talagang makikita nila na illegal yung pagkakahuli kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At matapos silang mapagbigyan alam na talagang
sa pamamagitan ng kidnapping. Ang sabi nga ni VP Sara, International Extraordinary Rendition, ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at hindi nila linabas sa kulungan ang ating dating presidente, sila mismo ay merong pananagutan. Nako. Now, ang tanong, saan ka po pwede pumunta para mapanagot ang Netherlands? Well, depende yan kung sino ang magrereklamo. Kung si Presidente Duterte mismo ang magrereklamo, ang tingin ko ang pinaka-epektibong korte na pupuntahan niya ay yung European Court of Human Rights. Kasi kabahagi ang Netherlands doon sa European Treaty on Human Rights at talaga namang nakasaad din dyan sa kanilang tratado yung karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng European Union, hindi lang mga Europeans mismo, lahat ng tao na narito sa Europa ay merong karapatan to due process. No? At ang due process naman ay kapareho ng due process na nakasaad sa ating saligang batas. No? No person shall be deprived of liberty without due process of law. At dahil nga kinidnap siya, pinagkaitan siya ng due process. No? Now, ang maganda dito sa European Court of Human Rights, ang desisyon ng European Court of Human Rights ay enforceable against a European member. So hindi siya Pyrrhic victory. Ang isa kasing forum na po pwede rin puntahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay ang UN Committee on Human Rights. Napakadami na po namin kasong naisampa dyan, nananalo kami, nagkakaroon ng deklarasyon na yung ginawa ng Pilipinas gaya ng criminal libel na nagpapataw ng parusa ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ang problema, parang inutil naman yung desisyon ng Human Rights Committee kasi pag inignore ng bansa, wala ka na magawa. Hindi gaya ng European Court of Human Rights na pwede mong ma-enforce laban sa Estado. Now, ang isa pang kumbaga balakid dyan sa remedyong yan ay kinakailangan mag-exhaust ka muna ng domestic remedies. No? Siyempre, dito sa ICC, kinakailangan mapresenta muna yung ebidensya na talagang kinidnap siya at magkaroon ng desisyon ang ICC na maen pa. Malay namin, pakialam namin paano nakuha ang taong yan. Basta importante, mabigyan siya ng fair trial. At yan ang tingin ko magiging desisyon ng korte ng ICC. Sinabi yan ni dating ICC Judge Raul Pangalangan at yan talaga ang desisyon ng hukuman. Now, sa tingin ko mali yan, no? Dahil meron namang isang at least domestic constitutional court, ang Constitutional Court of South Africa, na sa tingin ko ay mas angkop sa prevailing norms of human rights law na hindi mo naman po pwede ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang maling pamamaraan. Correct. At ang sabi nga ng Constitutional Court of South Africa, no, na kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay illegal, kinakailangan mawalan din ng jurisdiction ang hukuman. Now dito sa ICC, wala pang desisyon talaga na nagsasabi na kapag illegal ang pamamaraan ng pag-aresto ay mawawalan ng jurisdiction ang hukuman. Pero may mga kaso na nagsabi na po pwedeng mangyari yan, and I quote, where the administration of justice is seriously compromised. Yan po yung desisyon sa kaso ng prosecutor versus Lumbanga. No? Tapos ang sinasabi doon, meron pong abuse of process kapag ang prosecutorial or state conduct shocks the conscience of the court, interferes with the accused's ability to conduct a defense, or undermines judicial integrity. So ang issue dyan ay yung pamamaraan ba na talagang hindi man lang pinaalam sa kanyang karapatan niya, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ito ba ay shocking to the court na po pwedeng mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Now, meron pang isang decision din, bagamat ito naman ay sa ibang kaso, prosecutor versus Katanga and New Jodlo, which is also an ICC. No? Bagamat sinasabi nila na ang maling pamamaraan para nahuli ang akusado per se ay hindi yung resulta sa kawalan ng jurisdiction, po pwedeng mangyari yan, and I quote, if they rise to a level that impairs fair trial or judicial integrity. So kapag talagang matindi yung paglabag sa karapatan ng tao, po pwede naman talagang mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So sa akin, sa tingin ko, bago makaakto ang kaparehong Committee on Human Rights at saka ang European Court of Human Rights, kinakailangan mag-decision muna ang ICC. Correct. Kapag dininay ng ICC na yung kidnapping ay hindi sapat na basihan para mawalan siya ng jurisdiction, po pwede mo ngayon i-challenge yan na. Pero kinakailangan mag-challenge ka muna sa domestic court ng Netherlands. Dahil ang Netherlands naman duty-bound supposedly na respetuhin ang mga desisyon ng ICC dahil meron silang headquarters agreement. Pero kung sasabihin natin
na yung desisyon ng ICC ay labag sa karapatang pantao na nakasaad sa European Court of Human Rights at dahil ang naghahawak sa pagkatao ng presidente ay ang gobyerno ng Netherlands at pinagbigay na sa Netherlands ang mga facts na sabi ng hukuman ay hindi sapat na basehan para mawalan sila ng jurisdiction, yan, pwede na si Presidente Duterte mismo ang maghain ng complaint laban sa Netherlands mismo, hindi sa ICC itself, dahil ang Netherlands naman dapat, kung kahit ano pang usapan nila sa ICC sa headquarters agreement, kung meron talagang mga patunay na nalabag ang karapatang pantao ni Presidente Duterte at napakadami naman nating video kung paano si Torre at lahat ng kanyang mga kakuntsaba ay isinakay na sa pilitan sa isang private plane ng Presidente ay kidnapping, yan po ay dahilan para umakto ang Netherlands na pawalan ang Presidente Duterte. Kasi uulitin ko, yung kulungan naman kung nasaan ngayon ang ating presidente ay pinapatakbo pa rin ng gobyerno ng Netherlands. Now, bukod pa sa European Court of Human Rights at sa UN Committee on Human Rights, kung saan ang Presidente Duterte mismo ang pwedeng maghain ng mga complaints na yan, pwede rin ang Pilipinas mismo ay magsampa ng kaso laban sa Netherlands sa International Court of Justice. Bakit? Dahil meron nga tayong Universal Declaration of Human Rights at sasabihin natin na yung hindi pagkilos ng Netherlands para palayain ang tao na nakulong sa pamamagitan ng kidnapping ay labag sa karapatang pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At dahil kasapi rin ang Netherlands dun sa Universal Declaration of Human Rights at saka dun sa ICP, yung International Covenant on Civil and Political Rights, yan ay isang paglabag doon sa mga tratado na ito dahilan para magkaroon ng deklarasyon na dapat ipalaya si Presidente ng Estado ng Netherlands na uulitin ko, siyang umaaktong tagakulong Presidente Duterte dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng Dutch government. Now, of course, hindi mangyayari ito habang nandyan ang Marcos Jr. administration. Dahil Marcos Jr. na gusto niyang nakakulong ang Presidente Duterte sa dahig. Dahil yan ay pamamaraan para mawala na yung tinik sa kanila. No? Ang natitira na lang tinik sa kanilang isipan ay si VP Sara at kaya nga seryoso sila na tatanggalin nila bilang presidente para wala nang balakin. Para si Lisa Araneta Marcos o si Tambaluslos o si Sandro Marcos in a few years siyang magpatuloy ng Marcos Forever government. No? So meron talagang remedyo pero kinakailangan either si presidente mismo ang magsampa ng reklamo sa Committee on Human Rights ng UN or sa European Court of Human Rights or ang gobyerno ng Pilipinas mismo ay ang magsasampa ng kaso sa International Court of Justice. Alam mo, hindi imposible yan. Kasi kapag nagkaroon ng people power at legal naman ang people power, kinikilala sa ating saligang batas, no? Talaga naman pong pwedeng si VP Sara na maging presidente. At kapag si VP Sara ng presidente, bakit hindi naman niya kukwestiyonin yung pamamaraan kung paano nakuhang pagkatao ng tatay niya on the assumption na on the existing jurisprudence, mainpa nga ang sasabihin ng hukuman. Ang importante, mabigyan siya daw ng fair and impartial trial na sa tingin ko ay mali. Well, alam niyo po, si Judge Pangalangan is really my mentor in international law. Bagamat ang desisyon, siya talaga ang nagdesisyon na kunin ako na magturo sa UP College of Law at siya talaga nagtalaga sa akin bilang direktor ng Institute of International Legal Studies. Bagamat, kaya naman niya ako kinuha dahil doon sa teacher ko sa international law sa London School of Economics na kinikilalang Panginoon ng international law, no? Si Sir Eliyahu Lauterpact na namatay na. No? Yung mga panahon kasi noon, si Professor Lauterpact ang presidente ng ADB Tribunal, ang Secretary General ng Tribunal ay si Dean Raul Pangalangan. Kaya nga, bagamat naging teacher ko si Raul Pangalangan, hindi sa international law, sa obligations and contract, 225 lang ang grade ko doon. Talaga namang hindi ko makakalimutan yung grade ko doon sa 225 na yan, no, sa obligations and contract, kasi 5 units yan. So parang mediocre lang ako kay Raul Pangalangan pagdating sa international law. No? Pero ang sinabi talaga sa kanya ni Professor Lauterpact, "Uy, ba't hindi nagtuturo si Harry Roque sa College of Law mo, ha? Napakagaling yung batang yan." Okay, yun. Kaya tuloy, naimbita ako ni Raul Pangalangan. Tingin ko naman, dahil naniwala siya doon sa assessment ni Sir Eliyahu Lauterpact. No? So yun mga kabibig, yun ang explanation ni Attorney Harry Roque. And posible, kung gusto talaga nilang tulungan si Pangulong Duterte, posible silang magsampa ng kaso sa Netherlands, na laban sa Netherlands. Pero hindi natin alam yan eh. Baka si Pangulong Duterte na ang magsasampa ng kaso.
So mananagot din ang Netherlands, mga kabibig. So maghintay-hintay lang tayo sa mga latest updates kung ano ang mangyayari kasi nagsanga-sanga na ang istorya, nagsanga-sanga na ang strategiya at solusyon kung paano si Pangulong Duterte mailabas sa ICC. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.